So ito yung gagawin natin ngayon mga master, at saka ituro ko sa inyo kung paano mag-modify nitong thermostat na to into Wi-Fi thermostat. Ito siya, Wi-Fi thermostat mga master na 220 volt AC. So ceiling concealed mga master, try ng brand. So check muna natin, at saka itong thermostat na to kung ilan yung wire, kung anong voltahe nito, kung 220 ba to siya o hindi. Pero sa nakita ko sa binigay na picture kagabi ng engineer ko mga master sa dati yung company, so 220 yung control wiring itong ceiling concealed na to. Kaso ngayon mayroon siyang PCB, pero dito sa unit mga master ito 220 yung control wiring nya, pero naglagay sila ng PCB para makontrol itong thermostat, pero yung unit talaga 220. Kaya itong control or thermostat sensor control is DC volt, dahil ito siya konektado dun sa PCB. So itong kakabit natin or ipapalit natin 220 volts. So ngayon ang sabi ng engineer natin mga master, hindi natin ikabit dun sa thermostat sa baba, dito lang i-direct natin para ma-check lang kung fit or gagana itong Wi-Fi thermostat para dito sa unit, dahil nga dalawang wire lang yung bumaba DC volts. So ito yung relay ng heater. So pag-aralan muna natin. So ito yung control wiring ng pinaka unit, tapos ito yung sa Wi-Fi thermostat. So goods, pwede master. Ang gagawin natin, i-isolate natin tong PCB mga master. Okay, so i-direct lang natin mga master, or dito tayo magtatap, di na dun sa baba. So ayan, patapos na tayo mga master, nakapag-splice na tayo. So ito na lang kulang, itong para sa signal sa compressor. So i-check muna natin. So ito na yung wiring connection natin, pinago na natin. Ito yung splice natin. So yung gray is line, yung black is neutral, yung brown high, blue medium, red is low, tapos itong blue and then dito yellow is compressor, and then itong green direct na natin dito sa number 6. Yan yung heater, ayan heater. Tapos yung kabila dun sa contactor ng compressor, itong black na to, ayan. Tapos itong black din na isa, yan yung number 4 or common dito sa pan motor at saka sa supply ng para sa heater. Okay, so yan na yun. So tara, check natin sa baba. So i-connect na natin sa thermostat. So ito na mga master, hindi muna natin ginamit yung high speed at saka sa heater, dahil gusto ko munang ma-check yung running ampere ng motor blower. So pinaswitch on na natin master, mag-start na to mamaya. Ayan, gumana na mga master. Goods, paldo tayo nito. So hindi na natin to i-set up mga master, dahil naka-set up na to. Lumang thermostat lang kasi to, sample sa dealer. So may kasama kami isang Saudi dito. So ayan siya yung dealer nitong Wi-Fi thermostat. So siguro pag may tuloy ito, 15 pieces to na i-modify natin to Wi-Fi thermostat. So dyan tayo mag-set up or mag-adjust ng setting. So ito kasi naka-setting na daw to. So ayan kaya gumana na agad. So ngayon master, sinadjust ko muna, kailangan pag matuloy nga to, kailangan tayo magdagdag ng 4 na relay
para sa heater, ayan o, heater yan, at saka sa tatlong speed ng motor. Dahil yung running ampere ng medium speed is 3.6, pero ang taas ng starting maabot ng 8 to 9. So itong Wi-Fi thermostat mga master only 5 ampere. So kaya sabi ko kung matuloy ito, magdagdag talaga tayo ng relay para sa fan blower motor. So ito, sinisop na natin mga master dahil nga hindi na daw ito tatanggalin. Ilagay lang natin sa taas ng ceiling para ma-check ng may-ari. Kung gustuhan ng may-ari, so tuloy ito mga master, 15 pieces, paldo tayo nito. So iayos lang natin tong mga connection natin mga master. Tapos pinatanggal na rin nila yung heater dahil nga sa sunod na lang kapit tayo ng extra na relay. So yan, naayos na natin. So itong thermostat mga master, dito lang to sa taas dahil i-check to ng may-ari na Saudi mamaya-mayang hapon. Pag matuloy ito, paldo tayo nito mga master, 15 pieces, dalawang bahay. So yan, okay na mga master. So ganun lang pag modify nito mga master into Wi-Fi thermostat. So kung sinong gustong manghingi ng control wiring ito mga master, just comment down below. Thank you.